Yun pong nangyari after Christ ascended to heaven ay mabilis po ang paglaganap ng iba't ibang grupo ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na nung nagkaroon ng bloody war in Judea because of the religion na ginawa po netong Roman Empire. Kung atin pong ipagpatuloy ang pagsasaliksik sa history, ito pong dineclared na official day of worship na Sunday ng Roman Empire ay binuo po ito ng Christianity na siya na nga po yung Roman Catholic Church. So during those days, syempre dahil nga sa yung mga apostles ay nagkaroon din sila ng masigasig sa gawain ng pag-preach the gospel, which is the good news about the Sabbath rest of Christ. Yun na nga po yung daily worship na kanilang ginagawa in Jerusalem na nakakonvert po ng thousands of those people who were saved in Christ daily. Just imagine that. Di syempre, nagiging malakas din po yung influence ng mga apostles. At nung nagkaroon po ng persecution, unti-unti pong pinagpapatay yung mga apostles. Yun po ang pinakamatinding pangyayari dahil lang sa agawan ng religion. At ang naiwan lang pong nag-iisang apostles ay si John the Baptist. It's amazing in the history dahil hindi po yan entered doon sa Biblia. Sapagkat si John the Baptist na nagpakilalang si John the Revelator, kung bakit po siya nagbago ng pangalan ay dahil po sa persecution. Pero doon po sa huling naisulat sa Biblia, si John the Baptist ay pinugutan ng ulo nung siya po ay nasa bilangguan. Tingnan mo na yan ha. Pero prior to that incident that happened, there was silence in the Bible after when John the Baptist was declared by Jesus as the last prophet. Pag tayo po kasi ay magbabasa ng Biblia, ay kailangan din po nating mag-isip base sa mga story and the incident that happened kung bakit nangyari. Just imagine this. Di siyempre, siya nga yung last prophet kung atin pong i-analyze ang mga story about John the Baptist was also Elijah. And Elijah was pronounced in the Old Testament as also the last prophet. Alright? Bakit pinakilala ni Jesus na si John the Baptist is also Elijah? And these are some pointers na totoo ngang si John the Revelator ay siya rin yung si John the Baptist who was the last prophet na ang kanyang huling isinulat ay yung the book of Revelation. And since yun na nga ang mga apostles ay naka-build up rin ng church na siya na nga po yung Church of Christ actually na sapilitan naman pong gustong i-conquer nitong mga religionist na Roman Empire ay iwan itong Roman Catholic Church na sila daw yung iglesia na itinayo ni Kristo.
Wala ngang Roman Catholic na na-register sa Bible. Meron bang Roman Catholic na nakasulat sa Bible? Wala. Yan ang totoo, wala. Pero bakit nila inagaw ngayon at sinasabing sila yung itinatag ni Kristo na iglesia at ang kanila pang first pope was Peter. Si Peter daw. Na ibinasi po doon sa statement ni Jesus na sinabing, "Upon this rock I will build my church," na nagre-represent kay Pedro. Ano yun? Pedro Pindoco, who was a self-proclaimed Simon Peter, na naging first pope daw of the Roman Catholic Church. Samantalang, sila yung nagbuo lang sa sarili nila na iglesia para agawin yung influence of the Jewish people about the Sabbath. So, they put up a religion by abusing the resurrection day of Jesus as the official day of their worship. So nahati na po sa tatlong grupo yung mga mananampalataya during the early first century, yung mga followers of the apostles, yung mga Jewish people naman na nagpapatuloy sa kanilang pangingilin sa Sabat, at ito ngayong Roman Catholic Church na nangingilin naman ng Resurrection Day of Jesus. Kaya mula po noon ay nagiging masyado ng complicated dahil pinatay na nga nila yung mga apostles. Pero nandun po yung scriptures. Tingnan mo na yan ha. Tapos inangkin ngayon ng Roman Catholic na sila daw ang nag-compile ng Bible. Considering nga sila nga. Pero hindi po sila ang author ng Bible ha. At kung bakit naagaw nila yung mga librong yon or mga scrolls of scriptures, syempre sila yung nasa kapangyarihan eh. Through Caesar, na imperialist of the Roman Empire government, syempre, nandun din yung mga oligarchs na bumuo nitong Roman Catholic Church na binayaran yung mga pare, kaya naagaw nila yung mga scriptures of the apostles. At syempre, yung mga followers of Jesus through the influence of the apostles, ay marami din po sa kanila ang mga na-persecute during those days. Kasi nga po, ang problema, kinumpile nga nila, hindi naman nila alam yung nilalaman ng scriptures. Tingnan mo, hanggang ngayon, alam ba nila ang nasusulat sa Biblia? Oo, yung pinili lang nilang kapiranggot na hindi nga alam ng mga members nila. Sapagkat iba man po ang kanilang itinuturo sa simbahan. Kung ituturo nila yung nilalaman ng Biblia, mabubuking sila sa kanilang mga kasinungalingan, kahit hayagan na nga, na sinungaling man talaga dahil ipinablish nila yung Biblia in the year 1400. Just imagine how many centuries passed from the 1st century up to the 14th century. That's about 1300 years. And there was a time of silence in history about religion. Pero obvious naman na puro kaguluhan ang nangyari. Hanggang sa, yun na nga, from the time na naipublish yung Bible, ay di mas lalo na nagkakagulo. Because of the Reformation period that happened in the 15th century,
when finally the Roman Catholic revised the calendar, na yan na nga pong namamayagpag na ating ginagamit sa ngayon. So kung atin pong papansinin na bago yung calendar, na ang naging Sabat na yung Saturn Day, which is called Saturday. At yung Sunday, dahil sa nilipat na nga nila yan noon pa, to the first day, kaya yan, ang calendar day setting ay magsimula ng Sunday to Saturn Day. Na yun naman daw ang Sabat na pinagmamalaki na itong SDA as the true Sabat at binago pa nila yung nilalaman ng Bible. Wala namang Saturday sa Bible. Wala. Wala ding Sunday. Wala ding Friday. Kung atin pong babasahin ang original translation ng Bible, yung Friday, yung tawag doon is a preparation day. Alright? Yung Saturday naman is Sabbath day. At yung Sunday naman is the Resurrection Day. Sila man lang ang naglagay-lagay niya ng pangalan para mangdaya sa tao. Hanggang sa ngayon, marami ang nadadaya, lalong-lalo na dito sa mga saba-saba nga religion. Alright? Mga kaibigan, pangsamantala po ulit natin itong puputulin at abangan po ang susunod ng ating talakayan dito sa Friends and Followers. Hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs na nagsasabing thank you so much for your listening and watching from Luzon, Visayas up to the land of promise in Mindanao. Shalom!